Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog, tuloy na ang free trial ni Duterte. Tuloy na. O, yung mga pang-delay ni Kaufman, mga kabunyog, mga kabayan, wala, hindi umubra yun. Hindi umubra. Yung mga delaying tactics ni Kaufman, ano? Wala. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan, sa February 23, o ito sabi dito, breaking. The International Criminal Court ICC on Monday, January 26, 2026, kahapon to, says it has found former President Rodrigo Duterte fit to take part in pre-trial proceedings. Sets confirmation of charges hearing on February 23. Inaasahang matutuloy na ang pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, napatunayan nilang fit o kaya nitong sumailalim sa pre-trial proceedings. Dagdag pa ng ICC sa ginawang pag-aaral ng itinalaga nilang panel ng medical experts, kumbinsido silang kaya ng dating presidente na may partisipasyon sa pre-trial proceedings. Ipinagpaliban ng ICC ang confirmation hearing noong nakaraang September 2025 dahil sa hiling ng kampo ng dating presidente dahil sa isyu ng kanyang kalusugan. Kaugnay nito, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber ang confirmation of charges hearing sa February 23. Layo nito na alamin kung may sapat na ebidensya sa bawat krimen na inaakusa sa dating Pangulo. Maglalabas anya ng mga palatuntunan kaugnay ng confirmation hearing kasama na rin ang mga hakbang para matulungan ang dating presidente sa kanyang partisipasyon sa proseso. Ikinatuwa naman ang kampo ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon ang desisyon ng ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for the ICC, sa kabilaan niya ng kanyang medical conditions, maayos naman ang kaisipan nito at hindi nahahadlangan na magbigay siya ng testimonya. Yun. Actually, ang confirmation of charges hearing ni Duterte noon pa dapat September 23. September 23. Pumunta pa nga ako ng Europe. Nakaset na yun para doon. Nakaset na sana yun. Matagal na. Bumili na kami ng ticket, mga lawyers. Kaya lang itong si Kaufman, nag-motion niya na wag daw ituloy. Hindi daw fit to stand trial. Si Duterte, hindi raw kaya. Physically, psychologically, hindi na siya fit na mag-stand sa trial. Malala na daw ang kalagayan ni Duterte. Ngayon, grabing mga dinaanan niyan, may team ng experts na pinaimbestigahan siya. Talagang grabe ang ginawa ng dinaan talaga sa due process. O ngayon, yung mga panel ng experts nagsabi na hindi naman siya fit naman siya, pwede siyang isailalim sa trial, pre-trial. Kasi yung stage ngayon nasa pre-trial pa lang eh. So, ngayon wala na, nag-decide na ang court ang pre-trial chamber 1 na fit siya to stand trial. So nag-schedule na ngayon. Nag-schedule na ngayon ng yung confirmation of charges hearing na hindi natuloy noong September 23, gagawin na sa February sa February 23. Kaya wala na to. Yung mga delaying tactics ni Attorney Kaufman, hindi na wala na yan. Dapat kasi si Kaufman, hinahanda niya na lang yung depensa niya. Kung talagang sa tingin nila walang kasalanan si Duterte, ay di ba lagi naman ganun yung sinasabi nila noon ni Digong? Sabi ni Digong, papanindigan ko ang ginawa ko. Oo, ginawa ko yun. Yung war on drugs, ginawa ko talaga yan para sa kabataan, para sa future ng Pilipinas, para maisaayos ang Pilipinas. Di ganun yung gawin mong depensa. Kaya lang ang pagdating doon, alam nilang hindi pwede yung ganung depensa eh. Kasi ano pa man ang gusto mong gawin sa Pilipinas, sabihin mo pang maganda yung noble yung objectives mo na ayusin ang Pilipinas, linisin umano sa droga. Pero yung paraan mo, ang daming pinapatay,
Pinalabas ng mga pulis ng laban, 6,000 yun, Tapos pera pa yung mga pinatay sa mga riding in tandem, extrajudicial killings, grabe. O umaabot daw yan ng 25,000 to 35,000. O pwede mo bang ma-justify yung sinasabi mong linisin sa lugar sa ganun na ginawa mo? Kaya nga crimes against humanity. Pero alam ni Kaufman na hindi talaga nila madidipinsahan si Duterte. Kaya dinidelay na lang ng dinidelay, hinahanapan ng paraan paano mapapalaya si Duterte nang hindi dinadaan sa trial. Kasi sa trial, mahirapan sila. Ang daming ebidensya, ang daming testigo. Yung sinasabing naghahanap pa ng dagdag na testigo, ano yun? Kung madadagdagan pa, mas maganda. Pero ang hinahanap, yung talagang mga direct na ebidensya na si Duterte mismo ay involved. At saka, yung mga dagdag na ebidensyang hinahanap, posibleng para kila, Bongo, kila Sara Duterte, magagamit yun. Kung mayroon pang mga dagdag na testigo at ebidensyang lalabas. Anyway, ang importante dito, tuloy na ang hearing, tuloy na ang trial, nasa pre-trial stage na yan. Sa dati September 23, minob na ngayon sa February 23. Bakit pwede nang mag-proceed? Kasi dinesisyon na ng pre-trial chamber yung issue ng fitness to stand trial. Yung issue nire-raise ng company, ang una kasing nire-raise niyan, dami na kasing motions na ni-raise yan si Kaufman eh. Ang isa diyan yung interim release. Gusto niya interim release. Ang purpose niya ng interim release, hindi naman daw tataka si Duterte. Pag pinatawag sa korte, babalik naman. Pangalawa, hindi niya naman ihaharas yung mga testigo. Hindi na siya magkukumit ng krimen. Kumbaga yon. Saka hindi na daw kaya yan ni Duterte kasi na siya, gusto niya na lang manahimik sa Davao, mga ganon. Hindi tinanggap ng yon, ng ICC. Iba na naman ngayon. Hindi na siya fit to stand trial. Kaya hindi daw siya pwedeng matuloy yung hearing niya nung September 23, yung confirmation of charges hearing. So, pinagbigyan na naman ng korte, nag-imbestiga ang korte. Nagbuo ng team ng experts na mag-check up kay Duterte. Naglabas na ngayon ng findings. Hindi, fit naman siya to stand trial. In-affirm ngayon ng korte. Sabi ng korte, yan, fit yan to stand trial. Sabi ng mga experts, tuloy na tayo. February 23 na. Pero meron na naman ako nabasang post ni Kaufman. Questioning daw nila, wala ang due process daw. Hindi daw pinagkinggan yung kanilang medical, yung team naman daw ng experts nila. Ano ba yan? To si Kaufman? Mukhang ibang klase itong dilatory tactic. Grabe. Ang malinaw dyan, alam kasi ni Kaufman, mahirap siyang manalo sa kaso na yan. Yan ang malinaw dyan. Pero anyway, tuloy na yan sa February 23. Abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.